Kanina, nadinig natin yung paglilinis ng kalat, itong nagawa ng NBI, ng paglilinis ng kalat ni Bongbong Marcos na nagawa ng NBI. At isang katerbang, isang katutak, 1,000, isang tuwang excuses ang ginawa ni Bongbong Marcos. Ngayon, tingnan naman natin itong kay Matibag. Ito si NBI Director Melvin Matibag para sagutin ang inyong mga tanong. NBI Director, si Vicky Morales po at ang GMA7. Sige. Magandang gabi po, Ma'am Vicky Morales at sa lahat po na nanonood sa GMA7. Salamat po sa inyong paunlak na kami pa-interview po dito. Good evening, Director. Opo. Good evening, Director. Maraming nagsasabi, ewan ko, sasangayon kayo sa akin. Ito naman, natatanggap ko lang mensahe. Kung si Tory daw 2025, ito daw si Matibag 2026. Yun ang sabi. Ewan ko kung naniniwala kayo doon. Ilagay nyo sa comment section. At bago nyo ilagay sa comment section, huwag nyo na rin kalimutang i-like itong vlog na ito at mag-subscribe. Libre lang po yun, Matibag. Ha? Subscribe, Coach Oli News. Ang sabi kasi, 2025 Tory, 2026 Matibag. Kaya lang pumalpak si Matibag. Ayun na sabi. At yan din ang sinasabi ni Amy Marcos. Kaya bakit? Si Tory, marami na inggit po kay Tory ha. Kasi siyempre, kahit na illegal, meron talagang mga tao na gustong gumawa ng illegal para lang mapalapit sa presidente. No? Sumikat, ika nga. So, si Tory, ginawa niya, hinuli niya si PRRD, extradition or kidnapping, dinala sa dahig, hindi na pinadaan sa korte. Tapos, ito naman daw si Matibag, ganun din ang gagawin kay Bato. So, parang imitating Tory. Parang gano'n ang lumalabas. Kaya lang pagkakaiba mo Matibag, ikaw abogado, yun Hindi naman nun naiintindihan yung batas, sunod lang ng sunod yun. Ikaw, abogado ka eh. Anyway, yun naman ang sabi, no? 2025 Tory, 2026, pumalpak na Tory. Si Matibag. Ganun da, ewan ko sa inyo. Lagay nyo sa comment section kung sangayon kayo doon. Good evening po. Maraming salamat po sa pagdating nyo, no? Opo. Bigyan niyo po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco. Ano ba talaga nangyayari doon sa Senado? Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, no? Nag-Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please, shed light, no? Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputokan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako kayo sa inyo pong reporter, si John Consulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na palisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yan. Ito ang alibay ni Matibag. Director Matibag, wag po kayo magagalit sa akin dahil sinusundan ko lang po yung sinabi ni Amy na may nahuli daw na NBI agent and at the same time, ang instruction daw ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos ay hulihin si Bato kahit sinong mamatay. So sinusundan ko po yung ganong salita ng kapatid mismo ng presidente. Okay? Kaya po kami hindi naniniwala na hindi po taga-NBI yung nandoon. Kasi po may ipapakita po ako sa inyo, sana panuorin yung buo tong aking video na labas mismo ng GMA. Pakita ko na. Labas mismo ng GMA na ayan sinasabi ng GMA, NBI nandiyan dyan. At hindi lang po yan, may mga nagdidrill. No? So, putting that aside, ang alibay niya, nandyan siya sa Sequoia Hotel. Andyan daw yung mga officers. Yes, posible. Andyan yung mga officers. Pero posible din, kahit andyan ang mga officers, posibleng may utos ikaw sa mga NBI agents na pumunta dyan at huliin si Bato. Hindi ko sinabing sinabi mo. Ang pinupunto ko lang, posible. Diba? Pwedeng inutusan mo, andyan ka. Tapos pag nahuli na, magpe-press con na kayo para ka ng si Tory. Diba? Ay, nahuli na, dadali na doon. Gagalaw na kayo kung sa amang airport o sa Villamor, dadalin si Bato, diretso na sa daig. Definitely, hindi nyo pagtatagalin dito kasi alam nyo, hindi papasa sa korte yan dahil alam ninyo illegal yun, no? Hindi papanigan ng korte yan. So, hindi po enough valid reason yung nandiyan kayo. Hindi naman kailangan ikaw mismo manghuli, hindi ka naman si Trillanes. Di ba? Pwede ka naman may utusan, pambihira. Bakit naman NBI director mismo manghuhuli? Diba? Yung nambugbog nga, wala ka pa nga dun sa loob eh. Remember, huhulihin si Bato? Wala ka naman dun, di ba? Dumating ka lang nung may balita na nakatakbo si Bato at may nambugbog
nabugbog na NBI. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Nahuli nga. May nahuli si Aimee. Hindi ko po sinasabing si Aimee ang tama, okay? Ang punto ko lang, mas naniniwala ako sa sinabi ni Aimee kasi may mga ebidensya po eh. Sigurado ko wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. So malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, Hindi, kahit nasa Amerika ka, pwede ka magpahuli. Ay, di ba si Boying, wala sa ibang bansa siya eh. Oh. Pero yung paghuli kay PRRD, kino-ordinate sa kanya. Again, baka sasabihin mo, hindi naman ako si Boying. Again, ang sinasabi ko, possibility lang. Not an enough alibi. kantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan. Andan dito. Inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh, ang problema, Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga senador, nung nagkaputukan, sinong tinawagan? Ako ba? Si Torre ba? Si John Vic ba? Ikaw. Ibig sabihin, sa isip din nila, sa opinion nila, galing sa'yo. po, Ngayon, hindi mo sila masisisi. Kasi nakipaghabulan pa nga yung agent mo eh. Nambugbog pa nga. Ibig sabihin, gagawin nyo ang lahat. Mahuli lang si Bato. bintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Wala kayong advance information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala mo muna ibigay sa inyong information whatsoever? Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang sergeant at arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Director, magandang gabi po. Si Edwin Sumangil po ito. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director, umangkas daw di umano yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayag para ma-penetrate ang Senate building. Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, ang tanongin nyo rito si John Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong Okay, umangkas daw yung media, umangkas daw yung mga NBI agents sa media at nagpanggap na media kaya nakapasok. Okay, ngayon, dapat yung mga media na yan, interviewin. Dapat imbestigahan yung media na yan. At kung huling nagsisinungaling, alisan nyo ng lisensya yang kung saang media man siya kasama, di ba? Mamaya may video naman tayo ipapakita. Kanino sumabit na media yan? Bihira itong media na to. Sino nga ba yung media ang kasama nung nahuli si Jason? Ayoko magbintang, no? Pero sino-sino ba mga kasama ng NBI? utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction niyan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sa sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yon, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Yan, kita mo, wala silang planning, walang instruction sa kanila, o whatsoever, wala silang kung ano-ano. And yet, simula pa kahapon, and yet, nakipag-coordinate sila kay Tito Soto na magse-serve sila ng warrant of arrest na merong nabugbog na OSAA at merong nakipaghalbulan kay Bato na NBI agent na tapos wala silang planning. Wala silang planong manghuli. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Director Matibag, doon po sa... Director Matibag, sir, doon po sa video na pinost ni Senate President Alan Peter Cayetano, nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kagiyat, ko, nag-responde dyan si Chief PNP ng Tates, nariyan din si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. Pati DOJ ho, nanawagan siya. Opo. Si Secretary Bida, malamang sa inyo rin ho, sa DNBI,
Kayo po ba may balak o tutulak din kayo patungo sa Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron may maturo sa amin doon nakasama ko. Yan, tama. Yan, wag na kayong pupunta. At saka dapat linawin mo, make a public statement na lahat ng pupuntang NBI dyan, tatanggalin mo. Pwede yun eh. Legal naman yun. Kasi nga, bawal lang ang hulihin. Ano pa ang purpose nyo dyan? Diba? Eh nakakapagtaka, anong sabuatan meron kayo kay Trillanes? Kasi manghuhuli kayo at ang nagseserve ng warat si Trillanes. Medyo nakahagulat lang. Pero para na lang walang issue, whether kasalanan mo or kasabwat ka or hindi o malinis ka, nangyari sa under your leadership. Sabi ko nga, kasalanan din ni Bongbong Marcos yan at ikaw. Ganun talaga ang leader. Pagka may kapalpakan ng ilalim, kasalanan ng leader. So, kailangan magbigay ka na ng matibay na salita. Wag na kayong pupunta dyan. Antayin ninyo, 72 hours lang naman maglalabas ang korte ng desisyon. Antayin nyo na, wag nyo nang minamadali. Baka sasabihin na naman nag-aabo-abogaduhan. Hindi po, trabaho namin ito magbigay ng opinyon. Wag po kayo magagalit. Dahil kayo, official, hindi din kayo dapat balat sibuyas. Pwede naman kami magbigay ng opinyon. Unless wala ng freedom of the press, mag-martial law na tayo. Di ba? Ganun lang yon. Director, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, una-una wala nga po taga-NBI doon So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI. Maliwanag, ha? Sinasabi niya, walang taga-NBI doon. Pero GMA sinabi, pinakita ko yung picture sa kanila, may NBI doon. At meron pa, ipapakita natin mamaya. Relax lang. NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Ano kung susunod na hakbang nyo? Kasi kanina nga nanawagan si Senate President Alan P. Cayetano sa NBI na hingi po siya ng tulong. Ano pong tulong na maibibigay niyo po? Well, liwanagin po natin ano po bang gusto nila kasi kung kami po yung pinagbibintangan, mahirap naman kami rin na mag-iimbestiga po. So tama naman po siguro yun. Kung andun yung PNP, di mag-imbestiga po yung PNP. Malaman po kung sino talaga yung mga personalidad na naging involved po sa pagpaputok ng baril. Kasi ang tinatanong ko nga, marami daw pong putok nakaputukan tapos wala man na tinamaan kahit ano, medyo from the point of view investigation, medyo kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. At walang tinamaan. So gusto mong may tinamaan. Di, alam mo kasi narinig ko yung interview ni Ngayon lang. As of the making of this video, this vlog, nagdududa daw si Trillanes. So parang parehas na sila ng tono, no? May nagpaputok pero walang tinamaan. Pero hindi naman sinabi ni Matibag, pero ganito ang pagkasabi ni Trillanes, parang stage daw. Parang gawa-gawa lang daw ng Senado. Hindi po, diba? Pwede ka naman magpaputok kasi may papasok. Dinidrill nga yung pinto. Pwede ka mag-warning shot. Siguro naman, to si Trillanes, police, si Matibag, NBI agent, NBI director, alam nila na hindi mo kailangan pasabugin ang utak agad nung nakikita nyo na gumagawa ng kalokohan. Pwede ka magbigay ng warning shot. Teka muna, bang, bang, bang. Di ba? Senado to. Ba't kayo pumapasok dyan? Hindi rin nga natin alam, baka galing din sa NBI agent yung nagpaputok. We don't know. Antay-antay lang. Sinasabi ko lang po sa inyo, yung posibilidad. Huwag niyong sasabihin na parang nagtatakang na walang tinamaan tapos kasalanan pa ng senador. Oo, sir. May mensahe ba kayo sa mga senador na nanawagan kanina ng tulong sa NBI na? Well, kung formal po talaga na tulong at maayos na usapan, wala naman pong problema na kami mag-imbestiga dahil yan po na may trabaho namin. Pero sana po, yung pag-isipan kagad po yung aming ahensya na kami yung may kagagawan, hindi naman po yata makatarungan yon. Siguro po kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. And kami po, ako po, kaya ako po nag-imbitang pumunta rito yung media para personal na makita na kami po lahat ng opisyal at kilala naman po ni Jan Consulta lahat, halos na opisyal ng NBI, accounted for, nandito po lahat. Dito po sa... Ayan. So, sana sabihin mo rin, hindi ko ipapahuli si Bato. Period. Parang si Lacson may period. Hindi ko ipapahuli si Bato. At kahit mahuli ng NBI agent, isasauli ko sa inyo kapag sa Senado nahuli. Kasi ang instruction ko sa kanila, wala nang hahakbang 1 kilometer from the Senate. Kung sino makita nyo 1 kilometer from the Senate, sumbong nyo sa akin, tatanggalin ko. Ganoon. Para, sigurado, para mong sinabi, hindi ako adi. Kahit saan tayong
Bigyan kita ng example. Pag ganito sasabihin, ako hindi ako addict. Kahit mag-drug test tayo araw-araw, hindi ako aatras. Or ganito, bakit ako magpapadrug test? Why should I? Anong connection yan sa public trust? Hair follicle is public trust. Diba? Bigay kayo ng matibay na statement. Statement ng parang galing sa abogadong leader.